pag-ibig na dumadaan sa buhay natin, hindi para manatili, kundi para mag-iwan ng alaala. Ganito ang pag-ibig ni Nadalagang Magaling at Panganino. Isang pag-ibig na nagsimula sa pagkikita, sinundan ng pangarap, pero nagtapos sa pagkawala. At ang pinakamasakit, hindi naman nawala ang pagmamahal nila, pero nawala ang pagkakataong magsama sila. Kaya ang naging kwento, hindi natapos sa panahon. Naging alamat ito, mga kabarangay. Ito ang alamat ng Bulkang Mayon. One song can make you smile. One song can make you feel better. And just one song can make you remember. Halika na, Pipong! Halika na! Hintay ka muna kay Yumi. Tao po? Binis, labas ka na! Halika na, Binis! Ay, samingin niyo sa madaling umaga. Halika na kasi pupunta pa tayo sa bahay ni Lola Pasha. Yan ang pag-iinintay natin. Tao po? Nanay Pasha? Nanay, pabukas po! Ang iha, halika na. May inahanda akong pandesal at gatas. Wow, ang daming flavor ng pandesal. Ang sarap ng cheese! Marami pa ako. Halina kayo mga iha. Pagkikwento na si nanay ang tungkol sa alamat ng Bulkang Mayon. Noong unang panahon ng ang Pilipinas, pag-uli pa naghihiwalay sa mainland ng Asia ng malawak na katubigan. Wala pang natataas na bundok o bulkan sa rehiyong kilala ngayon bilang Bicolandia o Katipunan. May isang natataging pangkat ng mga tao na binubuo ng magagandang kababaihan at matitibay na nagdirigma. Maraming maliligaw mula sa malalayong lugar ang nagtungo sa Katipunan upang sadyang ligawan ang mga dalaga roon. Oh, mga dalagang binibini. Ikaw ay kasing ganda ng langit, kasing kayapan ng kagatan, ang kasiyapan ng buwan. Paumanhin ko, Ginoo. Ngunit hindi ko po maaaring pakasalan ng isang estranghero mula sa malayong lupain. Gayun pa man, umuwi silang bigo at malungkot dahil mahigpit na tutuloy sa lugar na iyon na hindi maaaring pakasalan ng mga daliwan ang mga dalaga roon. Labis na mahigpit ang mga ama pagdating sa pag-aasawa ng kanilang mga anak na babae. Kaya naman, madalas nasisira ang kagandahan ng mayon dahil sa mga digmaan sa pagdating ng mga pera. Gayun pa man, ligtas ang mga naninirahan doon mula sa pagsalakay ng mga kaaway, sapagkat karamihan sa kanila ay mga batikang maglamang. Sa lahat ng kababaihan sa Katipunan, walang mas kakakit-akit kaysa sa anak ni Piyong Makuso na si Dalagang Magaling, isang maganda at mabait na babae na minamahal ng buong bayan niya. Isang araw, hanggang sa Dalagang Magaling ay masayang narinig, isang hindi inaasahan na biglang dumating
Hirap na hirap siya kumahabol ng tuminga. Tulong! Tulong! Namamatay siya. Ngunit, sa sandaling hindi niya inaasahan, iniligtas siya ng isang batang lalaki mula sa pagkakabatibo upang hindi siya malunod. Pilipini, are you okay? Opo, Ginoo. Salamat po. I'm glad to hear that. Ano po ba yung pangalan mo, Pilipini? Dalagang pagayon. Ako po ay si Panganuro. Daragang magayon, warabin from name just like you, namamutang takap. Namumutang takaman. Nagkainlaw silang dalawa at nagkaroon ng dapit ng puno ng pasyon. Paumanhin sa pag-interrupt sa iyong pelikula sapagkat magkakaroon na tayo ng commercial break. Junjun ba? Extended na naman ang lahat eh. Miss ko na yung adobo, tinihawin tato ko dito yung uwesa. Aish! Mas miss ko yung pritong pansit, fridato puti, toyo mo ninishi. Junjun ba? Ninishi! Junjun ba? Ninishi! Ay ko, para walang drama sa kusina, magdato po si Tuyo na. May gagawin ng sarap para sa lahat ng paborito. Dato po dito, yan! At ngayon, balik na tayo sa inyong nakagawiang programa. Pagdating ng madaling araw, naghiwalay sila ng landas. Si Daragang Magayon ay bumalik sa kanyang mundo. Ama! Anak, sobrang naglala ako sa'yo. Ano nangyari? Pumunta ako sa ilog para maligo nang biglang dumating ang isang napakalakas na bagyo at dinangay ako sa malalim na tubig. Noon ako na... Yung Magusog, ang pangalan ko ay si Paratuga. At nandito ako para pakaslan yung anak mo na si Binibining Daraga Magayon. 3 beses ko hapasin ang hagdan ng iyong bahay bilang pagpapahayag ng aking pag-ibig at mag-aalay rin ako sa iyo ng 3 lakilang kayamanan ng 3 beses upang patunayan ang aking katapatan. Kabilang sa mga katutubong labis na nahulog ang loob sa kanya ay ang mayaman ngunit makasariling si Paratuga. 3 beses itinirik ng maniligaw na ito ang kanyang sipat malapit sa hagdanan ng bahay ni Piyong Makusog bilang tanda ng kanyang pag-ibig kay Daragang Magayon. At 3 beses din siyang nag-alok ng mahahalagang regalo, mga perlas, diamante at pinto. Ngunit ang tanging naging tugon ay ang mariing pagtanggi. He is not the man for me, Father. Sige, narinig ko yung babae. Hindi siya interesado. Mo siya detective. Sa isipan ng maganda, wala siyang ibang magawa kundi sundin ang hiling nito. Babalik ako, yung Magusog. Kuya ba yun ha? Hindi pag-uwag ko sa kay ang music. Natagod pa. Isang hating gabi, hindi inasahang ipinagtapat ni Daragang Magayon sa kanyang ama ang kanyang pag-iibigan sa isang lalaki na ninirahan sa labas ng hangganan ng Kanakulan. Ama, Anong ginagawa mo sa aking gabi na ito? may sasabihin ako sa iyo. Magiging walang hanggang kahihiyan para sa ating pamilya kung malalamang umiibig ako sa estranghero na ninirahan sa kabilang dako ng Kabikulan. Para sa akin, siya ang pinakagwapo sa lahat ng lalaking nakita ko na. Utang ko sa kanya ang aking buhay, sapagkat siya ang matapang na lalaking nagligtas sa akin mula sa mababagsik na agos ng Kabikulan. Iyan sana ang sasabihin ko bago ako naantala ni Paratuga kanina. Labis na nagdalamhati si Piyong Makusog nang malaman niyang nakapiling na ang makakasama sa buhay ang kaisa-isa niyang anak na hindi niya nararamdaman. Gayunpaman, tinigil
Sigurado akong hindi mo alam ang pangalan niya dahil nailigtas na ako mula sa pagkalunod. At agad na sinabi sa akin na namumutanta ka. Sinabi niya ito isang paglubog ng araw na muli kaming magkita sa pampang ng ilog. Namumutanta ka man ang tunggol ko. At kasunod nito ay naramdaman ko ang marahang paglapit ng kanyang mga labi sa akin. Ano ang gagawin natin, Ama? Hindi ko mahal si Paratuga. Mas pipiliin ko pang mamatay ng 1,000 beses kaysa makasalan siya. Tutulungan kita mahanap ang pinakamainam na paraan para makalabas, anak. Tiniyak ito ni Tiyong Makusog sa kanya, sa kabila ng kabigatan ng kanyang kalooban. Isang umaga, habang nangangaso si Tiyong Makusog sa isang kalapit na kagubatan. Huli ka! Sino nandyan? Upakita ka! Bigla siyang sinugaban ng ilang malalakas na tauhan ni Paratuga. Dinala siya sa tahanan ng paksin na maniligang ito, kung saan hinili na bilang patubos ang kamay ng kanyang anak na lalaki. Di ba, sinabi kong babalik ako? Bakit mo ginagawa ito? Simple lang, gagamitin kita ang patubos kapalit ni Daraga Magayon. Bakit? Sa tingin mo kagana yan? Dahil kapag hindi ko nakuha ang gusto ko, papatayin kita sa pamagitan ng pagpana sa iyo ng 1,000 palasok at kakalakarin ang wala ng buhay mong bangkay sa buong lalawigan. Nang araw ninyo, ilang oras matapos bihagin yung Makusog, dumating sa bahay ni Daragang Magayon si Lino, ang punong suko ni Paratuga, at inabot sa kanya ang isang liham na nakasulat sa isang piraso ng puping kawayan. Pinipitin talaga mo ngayon. Bumabas ka dito. Ginoo! Ano po ba ito? May liya po ako galing ni Paratuga. Nakasaad dito ang paghingi sa kanyang kamay upang pakasalan si Paratuga, at ang babala ng pagtanggi niya ay magdulot ng agarang kamatayan ng kanyang ama. Then what are we waiting for? Dalhin mo na ako! Nang mapagtanto ni Daragang Magayon na wala rin siyang saysay ang patuloy na pagtanggi, inalimutan niya ang kanyang maginahon sa Panginoon. Ang lalaking naligtas sa kanya mula sa pagtanggi. Agad siyang bumaba ng ikan at nagtungo sa nayo ni Paratuga upang tanggapin ang kondisyon ito ang naging asawa niya, alang-alang sa kaligtasan ng kanyang ama. Paumanhin sa pag-interrupt sa inyong pelikula sapagkat magkakaroon na tayo ng commercial break. Uy, Mari, kamusta ka? Eto, Mari, mabuti. Wow, Mari, ang puti mo na at ang kinis mo pa. Anong gamit mong sabon? Syempre, Mari, alagang rosemary kagaya ng soap ako. Sa murang halaga, makakabili ka na, puputi at kikinis ka pa. Rosemar Kagaya Puso, Kutis Porcelana ang dating mo. At ngayon, balik na tayo sa iyong nakagawiang programa. Alam kong magbabago ang isip mo. Nandito na ako, Paratuga. Ngayon, sana yung ama ko? Huwag kang mag-alala. Ligtas siya at nasa mabuting kalagayan. Pero tama mo nila. Ngayon ay papaplano natin ang ating kasal. Kawan, Yes, sir. ipagkalat ang balita sa bawat bayan na ako ang dakilang Paratuga ay pakakasalan ang magandang si Daraga Magayon. Opo, sir. Mikstulang tinangay na kami, mabilis na kumalat sa iba't ibang dako ang balita tungkol sa nakatakdang pag-iisang libis si Daragang Magayon. Nakarating ito sa pagdinig ni Panginoon. Malapit na nagulat ang kapatid ang pagbihirang pangyayari iyon. Ano ba ito? Hindi ba tiniyak sa akin ang kanyang katapatan? Mali ito. Hindi maaari ito. Nakikita kong marahil na napipilitan na siyang pakasalan ng lalaking iyon. Ako, si Panganoro, ay titipunin ng aking mga tauhan at ililigtas ang aking minamahal na si Daragang Magayon. Amihan! Opo, sir!
Gather the men, we're going to work. 15 minutes. Kaya naman, dala ng matapang pasyang likas sa kanyang kasintahan mula sa nakaambang panganib, tinipon ang mag-iting na mandirigma, kasama ang kanyang pinagkakatiwalaang laban na si Amiga, ang lahat ng kanyang mga tauhan sa Katagalugan upang lubusin ang Kamipunan. Tignan mo, ang babaeng kakasal. Napagkaganda niya. Totoo nga, hindi pa ako nakakita ng sinaunang kasing ganda niya sa buong buhay ko. Pero, bakit siya mukhang malungkot? Asawa ko. Ang ganda mo talaga. At kanyang masalakin ka na sa buong buhay mo. Simulan mo na ang seremonya pare. Paratuga, kinukuha mo ba si Dalagang Magayon bilang asawa mo? I do. At ikaw naman, Dalagang Magayon, tinatanggap mo ba si Yes, Paratuga? Stop the wedding! Panginoon! Mahal, you came for me! Of course, my love. Anything for you. Nakikita ko ikaw pala ang tinatawag na Panginoon na labis kong napakinggan ng mga kwento. Leave my love alone! Then come and get her. Mga kawal! Yes, sir! Amihan, mga kawal! Sugod! Ah! 18. Sumuko ka na, Paratuga! Hindi mo ako matatalo! At sino nagpasa niyan? Ah! Kawal, panahin mo si Panginoon! I can't touch this! Panginoon! Mahal ko! Hindi! Bakit ba ito nangyari? Kawal, anong ginawa mo? Bobo ka ba? Pauman din, ginoo. Saka talagang inutil. Sige, panahin mo na siya ulit. Ginoo ko! Hindi! Mga kawal ko! Takbo! Dili siya hinay. Pas-pas gamay. Sige, go. Kinabukasan, malungkot ang lahat ng katutubo ng kabikulan. Patay na si Dalagang Magayon. Nilibing siya ni Tiyong Mapuso sa tabi ng dagat. Sa kanyang libingan, nilapag niya ang lahat ng kanyang pag-aari, kabilang ang mga libreng mabibiling regalo ni Paratuga. Anak ko! Anak! Paumanin, hindi kita naprotektahan! Paumanin, anak! Patawarin mo ko! Sa loob ng maraming taon, naging nakagawin ang gawain na ito ni Tiyong Mapuso, hanggang sa siya ay pumanaw dahil sa katandaan. Ilang taon ang lumipas, napansin ng mga naninirahan sa lugar na unti-unting tumataas ang libingan ni Dalagang Magayon taon-taon. Nakalaunan ay naging isang malaking bundok. May mga nagsasabing nakakita sila ng mga ulap na namumuo sa ibabaw ng bundok. Sa gabi, nagigising ang mga tao dahil sa malakas na libon na tila nagmumula sa libingan ni Dalagang Magayon. Nasinundan ng upo na parang hulog dulot ng mga gulong na bato sa matalim nitong dalistis. Pinaniniwalaang ang espiritu ni Paratuga ang sanhi ng paminsan-minsang pagputok ng mundo, na dati nagsilbing libingan ni Dalagang Magayon. Ayon sa alaman, upang makapaghiganti sa kanyang kabiko ang mapakasalan ng magandang anak ni Tiyong
diamante at gintong ibinigay niya rito bilang mga regalo. Subalit, sa halip na ang mga regalong ito, malalaking tipak ng bato at makakapal na patong ng mga abo ang ibinubuga ng ito. Tulad ng nagaganap kapag pumuputok ang isang vulkan. Sa kabilang banda, ayon sa alamat, espiritu ni Panginoon ay Sensya na mga mahal ko. Hindi ko na malayang gabi na pala. Okay lang po, nanay. Magpatuloy ka lang. Makakaya pa naman namin, di ba, Pito? Oo, Yumi. Makakaya natin. Huwag na masyado matigas ang ulo. Umuwi ka na. Hindi ay hindi na kita mapayungan sa susunod. Tignan mo si Benicio, tulog na siya dyan. Okay, nanang ko siya. Denise, gising ka na. Uuwi na tayo. Ah, ano? Ah, sige. Mga iha, naamasot ang iyong araw kasama ang matandang babaeng ito. Salamat rin po, nanay. Babalik kami, okay? And I'll tell you another wonderful story then too. Paalam po, nanay. We love you. I love you too, girls. And that was the story of Alamat ng Bulkan ng Gayon. I hope you enjoyed the story and stay tuned for another of Nanay Bashang stories.